Umaga mga bata. Magandang umaga po, Ginang Pialago, mabuhay! At magandang umaga rin sa mga kasama kong guro na narito ngayon. Lalong-lalo na sa ating OIC Principal, Ginang Helen C. Atol. Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng isang mahalagang talakayan tungkol sa kung ano ang nararapat na pipiliin. Ang karunungan ba o kayamanan? Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng bawat mamamayan para sa pagpapaunlad ng ating bayan. Ang pagiging produktibong mamamayan ang susi ng kaunlaran. Mahalaga ba ang karunungan? Opo! Bakit? Lovely. Mahalaga po ang karunungan kapag meron kang pera, hindi mo ito magagamit ng wasto dahil wala kang maging talino. Okay, magaling. Ano pa? Almarie. Mahalaga po ang karunungan dahil kapag wala kang trabaho, madali kang makapaghanap ng trabaho at malaki ang sahod. Ano pa? Rayan. Mahalaga po ang karunungan dahil kung wala ang karunungan, hindi ka madaling makahanap ng trabaho at hindi ka makakuha ng paraan. Okay. Ang kayamanan, mahalaga rin ba? Bakit? Joseph. Mahalaga po ang kayamanan dahil kung wala kang pera, hindi mo mabibili lahat ng gusto mo. Okay, magaling. Ano pa? Sarela. Mahalaga po ang kayamanan dahil kung wala kang pera, hindi mo mabibili kung gusto mo at mga kotseng magagara. Okay, magaling. Ngayon mga bata, tingnan natin yung larawan. Ano ang napansin nyo sa larawan? Almarie. Napansin ko po sa larawan ay may nagpupulong ng mga tao para sa kanilang kumpanya. Okay, Rayan. Napansin ko po sa larawan ay may taong marunong. Okay, ano pa? Ano bang nakita nyo sa larawan? O, Sarela. Nakita ko po sa larawan ay mayroong bata na nakapagtapos sa kanyang pag-aaral dahil siya ay talinong tao. Okay, magaling. At tingnan naman natin yung pangalawang larawan. Ano ang inyong nakita? Ariel? Nakita ko po sa larawan ay maraming mga alahas. Okay, ano pa? Kaya? Ang nakita ko po sa larawan ay merong magarang bahay. Okay, ano pa? Meron pa? O, Richelle? Nakita ko po sa larawan ay may magagarang na kotse. Okay, maganang kotse. Okay, so ang lahat ng yan ay makakamtan ng isang tao kapag mayroon siyang angking talino at kayamanan. Sa palagay ninyo, kanino kayang buhay ang mas magiging maunlad at matiwasay? Yung taong taglay ang karunungan o yung taong taglay ang kayamanan? So malalaman natin yan ngayon sa pamamagitan ng isang debate. Tatawagin ko ang mga nakabilang sa panig ng karunungan. Anne-Marie Sarion, Fitzgerald Baclot, Abigail Bernabe, Rayan May Albarracin, Serela May Aizon, at Sherry Ann Candido. At ang mga napabilang naman po sa panig ng kayamanan, Joseph Panyen, Princess Kea Imnasi, John A.J. Bacos, Mark Ariel Rullurata, Clarice Comoda, at Abigail May Francisquete. At ang tagapamagitan, Lovely Joy C. Rinsulat.
Palakpakan po natin sila. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating OIC Principal, Ginang Helen C. Aton at sa iba pang mga guro na nandito yun. Matutunghayan po natin ngayon ang pagtutunggali ng dalawang panig sa usapin. Alin ang mas mainam na pipiliin, karunungan ba o kayamanan? Ang bawat panig ay bibigyan ng pagkakataong may pahayag ang kanilang mga ideya, batay sa kanilang sariling saloobin at paniniwala. Ating pakinggan ang unang tagapagsalita ng unang panig na naniniwalang mas mainam na pipiliin ang karunungan. Ang taong marunong ay matalino mag-isip ng mga paraan upang umunlad ang buhay. Magagamit niya ang kanyang katalinuhan upang makahanap ng kalidad na trabaho at siya ay magiging produktibong mamamayan. Ang taong mayaman ay may magandang kinabukasan. Makukuha at mabibili niya lahat ng gusto niya. Ang taong matalino ay maraming alam na paraan. Ang taong matalino ay maraming alam ng paraan. Malawak ang mga kaisipan sa pagpaplano para sa mabuti ng buhay. Ang taong mayaman ay maraming kaibigan. Marami ang lalapit sa kanya tulad ng mga humihingi ng tulong. Marami kang makasasalimuha. Ang taong marunong ay gumaganap ng malaking papel para sa pagpapalago ng bansa at ekonomiya. Taglay nila ang matalinong pag-iisip para sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Sila ang nakakaalam ng mga paraan sa tihiya kung paano mapaunlad ang bansa. Ang kayamanan ay may malaking magagawa sa pagpaunlad ng ekonomiya. Ang taong hindi makagalaw ang ekonomiya ng bansa kapag walang perang bumubuo nito. Ang taong may taglay na karunungan ay may magandang kinabukasan dahil alam niya ang mga mabuting paraan para lalago ang buhay. Kalidad na desisyon ang kanyang magagawa na siyang kailangan ngayon ng ating bansa. Ang taong mayaman ay makabibigay ng magandang buhay sa pamilya. Aanhin mo ang karunungan kung kumakalam naman ang iyong sikmura. Ang marunong na tao ay madaling makahanap ng trabaho dahil may angking siyang talino na kailangan ngayon ng mga kumpanya ng ating bansa. Ang taong mayaman ay mas makakatulong sa mga taong mahirap na nangangailangan ng salapi. May mga kumpanyang pag-aari niyang pwedeng babasukan ang mga mahirap na tao na siya nilang mapagkakakitaan. Ang karunungan na di mananakaw ang karunungan ay taglay ay siya magbibigay sa pamilya ng magandang kinabukasan. Isang kayamanang maibibigay sa anak. Ang karunungan na di mananakaw ni numan mawala ang salapi kapag hindi mas ang paghawak nito. Pero ang karunungan ay ang kanyang luho, gusto sa buhay, mamahaling kagamitan at alas gusto na may magandang kinabukasan ang taong mayaman. Bakit ang taong marunong ba wala bang magandang kinabukasan? Alam nating lahat na mas may magandang hinaharap ang taong marunong o matalino dahil taglay niya ang matalinong desisyon sa lahat ng bagay. Ang katalinuhan ay susi sa kaunlaran. Hindi naman sa ganon na walang magandang kinabukasan ang taong mayaman. Pero mas makabibigay ng magandang buhay sa mga anak ang taong mayaman. Edukasyon sa kalidad na paaralan, pagkain, damit, at kung ano-ano pa. Abi kay May, nabanggit mo kanina na masusunod ang taong mayaman sa lahat ng gusto niya. Bakit ang taong matalino ay hindi makukuha ang gusto niya? Alam natin na mas maparahan ang taong matalino. Taglay niya ang katangian na makakatulong sa pagpapaunlad ng kanyang pamilya at bansa.
Madali rin siya makahanap ng trabaho, may malaking sahod. Serela, nabanggit mo kanina na madaling makahanap ng trabaho ang taong marunong. Ang taong mayaman ay hindi na niya kailangan maghanap ng mapapasukan dahil may ari na siya ng kumpanya. Mas madaling makahanap ng trabaho ang taong matalino. Dahil mas marami siyang alam sa buhay. Sa palagay mo ba, hindi mo kailangan ng taong marunong sa iyong kumpanya? Kung wala ang taong marunong sa iyong kumpanya, tiyak malulugi ka. Hindi lamang salapi ang napapalakad sa isang kumpanya, kundi matalinong individual. Abigail, nabanggit mo kanina na makatulong ang taong marunong magpalago ng pamilya at ekonomiya. Ang taong mayaman ay makakatulong sa bansa dahil malaking tax ang binabayad niya sa BIR dahil sa kanyang mga kumpanya. Marami rin ang taong matutulungan. Ang matalinong mga pinuno na mamahala sa bansa ay may malaking papel na ginagampanan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Matalinong desisyon ang kanyang magagawa. Aanhin mo ang salapi kung wala ka na maaking talino sa pagdedesisyon. Mawawala ang lahat ng iyon. Ang taong marunong ay madaling makahanap ng paraan at trabaho para hindi magutom ang pamilya. Aanhin mo naman ang maraming pera kung hindi ka na madaling gumamit nito. Unti-unti lang din maubos yung pera mo. Anong klaseng buhay ang nabibigay mo sa iyong pamilya kung mangyari ang ganoon? Sikapan ko at pag-isipan ng maigi ang mga tamang paraan para hindi maubos ang kayamanan ko. Panalangin ay isa ring mabuting paraan para maging maayos ang lahat. Ariel, kung mangyari ang ganoon, inaamin mo na mas kailangan mo ang karunungan para hindi maubos ang iyong kayamanan. Mahalaga talaga ang karunungan, hindi ba, Ariel? Kaya mas maraming magiging kaibigan ang taong marunong dahil wala silang pinipiling maging kaibigan, pero ang mayaman ay nakikisalamuha lamang sa katulad niyang ladalang. Abigail May, ang lahat ng nabanggit mo kanina ay kayang makuha o makamit ng taong marunong. Dalagot o unlad ang buhay niya dahil matalino siya magdesisyon sa lahat ng bagay. Ang kayamanan ay madaling makukuha ng taong taglay ang karunungan. Pero ang kayamanan ay madaling mawala sa taong walang alam at angking talino sa paggamit ito. Napakinggan po natin ang mga pahayag ng bawat panig. Mahal naming tagapakinig. Alam na natin kung alin ang mas mahalaga at nararapat. Ang karunungan ba o kayamanan? Alam nating may malaking papel na ginagampanan ang taong marunong at mayaman sa pagpapaunlad ng ating lipunan. Maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. Bigyan natin sila ng galing clap. Napakinggan natin ang mga saloobin at opinyon ng bawat panig. Ngayon mga bata, sino ang papanig sa karunungan? At sino naman ang papanig sa kayamanan? Okay, bakit ninyo napili ang panig ng karunungan? Wilmar, Ang taong marunong ay madaling makahanap ng trabaho at madaling makakatulong sa pamilya. magaling. O, Chinian. Gusto ko ang panig ng karunungan dahil kapag wala akong trabaho, pagsisikap ko magkapera at para makatulong ako sa aking pamilya, dadala ko ito ang Okay. Bakit nyo naman napili kanina ang panig ng kayamanan? Yusret. Ang taong mayaman ay makatulong sa mga mahirap. Ang makatulong ng mayaman sa mga mahirap ay magbibigay ng gamit at pagkain sa mga mahirap at kung ano-ano pa. Okay, ano pa? Okay, Gusto ko po ang panig ng kayamanan dahil kapag meron akong pera, mapapaunlad ko ang aking pamilya at bansa, lalong-lalo na
Okay, mga magagaling kayong lahat. Mga bata, dapat nating isipin na kahit saan man tayo mapabilang sa panig ng karunungan at sa panig ng kayamanan, ang mahalaga ay magampanan natin ang ating mga tungkulin sa pagpapaunlad ng ating lipunan. Kailangan nating maging isang produktibong mamamayan na siyang susi ng ating kaunlaran. At dito po nagtapos ang ating usapin sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Ngayon ay pakinggan po natin ang komento ng ating OIC Principal, Ginang Helen C. Aton. Palakpakan po natin siya. Ginang Lani C. Pialago, mga mag-aaral, magandang umaga sa inyong lahat. Ang debating ating narinig ay nagpapakita lamang na talagang kalidad na mag-aaral ang kanilang tinataglay. Maayos nilang naipahayag ang kanilang ideya at opinyon para mapatunayan na mas nararapat na piliin ang kanilang panig. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga produktibong mamamayan na taglay ang karunungan at kayamanan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Congratulations kay Ginang Lani C. Pialago sa kanyang maayos na paggabay sa mga bata para maging matagumpay ang debating ito. Sa inyong lahat, mga bata, congratulations!